Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa Dasundra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagninilay-nilay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagninilay na naway maging simula ng ating araw na may kagalakan, kapayapaan at panibagong lakas mula sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong pagninilayan ay matatagpuan sa 2 Korinto, Kabanata 4, talatang 8 hanggang 9. Ito ang sinasabi: kami nabibigatan sa lahat ng paraan, ngunit hindi nasusupid. Naguguluhan, ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. Inuusig, ngunit hindi pinababayaan. Ibinabagsak, ngunit hindi pinapatay. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, patuloy kami na dumudulog sa iyo upang hingin ang may kapakumbabaan na mangibabaw nawa sa buong sanglibutan, sa bawat bansa at sa bawat tahanan ang ganap na kapayapaan. Sobrang napakasarap mamuhay ng mapayapa, ngunit sadyang may mga kahinaan ang mga taong nagpapasakop sa pakana ng kalaban upang ang bigay mong kapayapaan ay guluhin. Aming Diyos, humihingi kami ng iyong pamatnubay upang mapahanumbalik ang tunay na diwa ng kapayapaan. Una sa aming daigdig, huwag mo pong hayaan na masakop ng kalaban ang puso ng mga taong sadyang mahina at walang pakialam sa kapwa. Dahil ang masamang epekto nito ay sa sangkatauhan, lalo na ang mga taong mahirap, ang mga taong nasalaylayan, mga taong walang iniisip kundi mamuhay ng payapa. Mga bansa na ang iniisip ay digmaan na sumisira sa aming daigdig. Idinadalangin din namin, O Diyos, ang aming bansa. Napakagulo ng political system ng aming bansa, O Diyos. Dahil dito, nadadarang sa hindi magandang kalagayan. Imbis na pangunahan ang paglago ng ekonomiya, pagbantay sa sariling kapayapaan, ang pansariling kapakanan ang kanilang iniisip. Kahit batid ng mga namumuno ang lupit ng mga bansang gustong sakupin ang aming bayan, sarili pa din mismo ang iniisip. Kaya, Panginoon, nanganganib na mawala ang aming sariling kapayapaan. Itinataas din namin, O Diyos, ang bawat pamilya. Sinusubukan minsan ang isang mapayapa at masayang pamilya sa mga pagsubok sa buhay. Patatagin mo, Ama, ang mga ama, ina, kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Maging kalakasan nila ang iyong mga pangako na hindi mo kami iiwanan ni pababayaan man. O dakilang Diyos, Hari ng kapayapaan,
kung paano mo pinahiyapa ang dagat na mamagingis at pinatigil ang malakas na hangin. Naniniwala kami ng lubos na mangyayari ang aming mga pagsamo sa iyo. Buklorin mo kaming lahat na iyong mga lingkod upang maging instrumento ng pagpanunumbalik ng tunay na kapayapaan. Maging masigasig kami sa pagpapahayag na ang pagkakamit ng ganap na mapayapang buhay ay nagmumula lamang sa iyong bugtong na anak na si Hesukristo. Maipahayag nawa namin ito ng may kasiglahan at walang takot. Magkakaisa nawa ang iyong mga anak tungo sa pagkamit ng kapayapaan sa daigdigan. Amin ding inilalapit, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin at pagalingin, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman. Ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa karamdaman, O Diyos, upang sila, Panginoon, ay patuloy na makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Amin ding inilalapit, Panginoon, ang iyong mga anak na nagsisipasok sa kanilang mga trabaho. Sila po ingatan sa kanilang pagbabiyahe. Madalas ang kalsada, O Diyos, dahil maulan. Tulungan mo sila upang sila, Panginoon, ay makarating ng matiwasay sa kanilang papasokang trabaho, O Diyos. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na kahanap buhay sa mga lansangan. Ang mga drivers, taxi drivers, jeepney drivers, bus drivers, O Lord. Mga naglilinis ng kalsada. Lord, ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Sa mga pagsubok sa buhay, ikaw, O Diyos, ang siyang laging kasama nila upang hindi sila mapahamak. Amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kasundaluhan, Panginoon. Ang mga kapulisan na patuloy na nagbabantay sa aming bayan upang walang makapasok na anumang mga kalaban o kaaway, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang mag-iingat sa kanila, sa kanilang mga lakad, sa kanilang pagbabantay. Tulungan mo sila, O Diyos, upang hindi sila mapahamak at magkaroon ng hindi magandang pagkakataon, Panginoon. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapastoran. Ang mga pastor na patuloy na naglilingkod sa iyong ubasan. Pagpalain mo sila. Bigyan mo sila ng kalakasan sa kanilang paglilingkod bilang iyong mga manggagawa sa ubasan. Maging ang kanilang pamilya, Panginoon, ingatan mo sila upang sila, Panginoon, ay katuwang ng kanilang mga ng mga pastor na patuloy na nagdadala ng mga balita, mabuting balita sa mga tao, Panginoon. Panginoong Hesus, amin ding inilalapit sa inyo ang gawain ng mga kababaihan doon sa Cavite City. Ikaw, Diyos, ang siyang manguna upang maging successful ang meeting na ito. Ikaw ang siyang dahilan upang magkaroon ng ganitong gawain, Panginoon, ng mga kababaihan ng iyong konferensya. Tulungan mo sila. Ang mga namumuno, Panginoon, tulungan mo sila. Bigyan mo sila ng kalakasan. Bigyan mo sila ng karunungan, Panginoon, upang kanilang magampanan ang kanilang tungkulin bilang mga pinuno ng kababaihan, Panginoon. So, maulan ang panahon, O Diyos, at ang lugar ay madaling bahain ang mga daan. Lord, ikaw ang siyang maghari. Hipahintuin ang ulan upang wala pong anumang mga baha ang mangyayari sa dadaanan, Panginoon. Amin ni inilalapit ang aming mga lolo at lola, ang mga senior citizen, O Diyos. Patuloy mo silang ingatan,
gabayan sa kanilang mga buhay. Lalong-lalo na ngayon, Diyos, ay umuulan. Malamig ang panahon. Madaling madapuan ng karamdaman. Proteksyonan mo po sila, O Diyos, upang hindi sila magkakaroon ng mga karamdaman. Gayon din aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Sila po'y ingatan mo sa kanilang paghahanap ng trabaho. Maging ito man ay lokal o abroad, Panginoon. Lord, ang banal mong Espiritu ang siyang patuloy na gumaguide sa kanila, Panginoon, upang magkaroon sila ng magandang trabaho, Panginoon. Magkaroon ng hanap buhay para sa kanilang pamilya, O Lord. Panginoon, namin din inilalapit sa iyo ang mga kaibigan namin nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo silang ingatan sa ibang bansa, Panginoon. Ilayo mo po sila sa mga pagsubok, O Diyos, sa mga tukso. Patuloy mo po silang gabayan, ingatan, upang sila, Panginoon, ay makapagtrabaho sila ng matiwasay para sa kanilang mga mahal sa buhay na naiiwan dito sa Pilipinas, Panginoon. Panginoon Isus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na naninirahan na doon sa ibang bansa. Nagmamigrate. Gamitin mo sila, O Diyos, upang ang iyong mga salita ay maihayag sa buong mundo, Panginoon. Maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Panimula. Lahat ay natatalo, pero hindi lahat ay bumabangon. Marami sa atin ang ayaw matalo, mga kaibigan, lalo na sa buhay. Ayaw nating mabigo sa trabaho. Ayaw nating mabigo sa pag-ibig, sa pamilya, sa sarili o sa Diyos. Pero ang totoo, mga kaibigan, ang pagkatalo ay bahagi ng pagiging tao. At mas totoo pa doon sa mga pagkatalong iyon, no? Mas lumalalim, no? Mas lumalalim ang ating karanasan ng biyaya ng Diyos. Hindi palaging panalo ang matatag, kundi ang marunong bumangon. Sa paningin ng tao, ang pagkatalo ay dulo. Pero sa mata ng Diyos, mga kaibigan, ito'y panimulang muli. May tatlong biyaya sa pagkatalo, mga kaibigan. Una, ito po ay yung tinatawag na biyaya ng pagpapakumbaba. Biyaya ng pagpapakumbaba. Ayon sa awit, Kabanata 51, talatang 17, ang hain sa Diyos ay bagbag na espiritu, pusong wakas na at nagsisisi. O Diyos, ay hindi mo hahamakin. Kapag tayo'y talunan, mga kaibigan, doon tayo nagiging totoo. Doon tayo nagiging totoo. Sa sarili, sa kapwa, at sa Diyos. Hindi tayo makapagyabang, no? Hindi tayo makapagyabang. Tayo ay natutong yumuko. At sa pagyuko, doon natin nararanasan ang kanyang yakap. Ang sugatang puso ay mas bukas sa Diyos kaysa pusong palaging panalo. Pangalawa, biyaya ng pagsunog sa katiwalian sa ating puso. Ayon sa Hebreo, Kabanata 12, talatang 10 hanggang 11, ituwid tayo ng Diyos para sa ating ikabubuti, upang tayo'y maging banal
na gaya niya. Sa simula, masakit ito. Pero sa huli, nagbubunga ng katuwiran. Ang pagkatalo ay parang apoy. No? Ang pagkatalo parang apoy. Masakit, pero nililinis. Hindi ito parusa, mga kaibigan. Hindi ito parusa, kundi pagtutuwid. Maaring tinanggal ng Diyos ang isang tagumpay upang ilayo tayo sa tiyak na kapahamakan. Minsan, ang pagkatalo ay hindi pagkasira, kundi pag-redirect, no? Redirect. Pangatlo, biyaya ng mas malalim na pagtitiwala. Ayon sa pangalawang Korinto, Kabanata 12, talatang 10, kapag ako'y mahina, ako'y malakas, sapagkat si Kristo ang aking kalakasan. Si Kristo ang aking kalakasan. So, ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa panahong lahat ay maayos, kundi sa panahong tila bagsak ang lahat. At kapag wala ka ng maaasahan, saka mo mararamdaman na si Kristo pala ang sapat. Ang pagkatalo ang nagtutulak sa atin na sabihin, Panginoon, hindi ko kaya, ikaw na ang bahala. Paano ko mararanasan ang biyayang ito? Yan. Paano? Una, tanggapin ang kabiguan ng may katotohanan. Tanggapin. Hindi ka masama dahil natalo ka. Tao ka lang, kaibigan. Pero may Diyos, no? May Diyos kang tapat. May Diyos kang tapat. Magpatawad sa sarili at sa iba. Huwag mong dalhin habang buhay ang bigat ng isang pagkatalo. May grasya sa bagong simula. Di ba? May grasya sa bagong simula. Magpatuloy ka lang, kaibigan. Magpatuloy sa pananampalataya. No? Ang pagkatalo ay hindi dulo. Sa Diyos, ito ay yugto lamang ng kanyang mas magandang plano sa iyo, kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, sa bawat kabiguan, naway makita namin ang iyong kamay na umaalalay. Salamat, dahil kahit ako'y madalas madapa, hindi mo ako pinabayaan. Turuan mo ako matutong tumanggap, magtiwala, at magpatuloy na sa aking pagkatalo, matutunan kong ikaw pala ang tunay na tagumpay. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng mga nakikinig at gumagawa sa iyong kalooban. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Shout out sa lahat ng nakikinig. Shout out kay Reverend Ronquillo ng Philippine Christian University sa ay nakikinig sa ating morning devotion every day. At shout out sa mga kalalakihan ng LCSMC na patuloy na naglilingkod sa ubasan ng Panginoon
lalong-lalo na ang mga opisyalis, no? Na napakasipag nila na naglilingkod sa ubasan ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat. Amen.